Araw po ng Biyernes, kompleto po ang barkada. Masayang Biyernes, Larson. Masayang Biyernes, Jen. At siyempre, sa lahat ng ating kababayan sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Anumang oras kayo nanonood, welcome po sa Saganang Mamamayan. At siyempre po ang hinihintay ninyong lahat, pag-aaraw ho ng Biyernes, Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang Biyernes po sa inyo. Masayang Biyernes ng hapon po sa ating lahat, mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating hinihintay talaga ang programang ito tuwing Biyernes. Salamat po sa inyong lahat. Yeah. Sen, ay unahin ko na po. Sunod-sunod ang mga dilubyo ngayon, natural calamities, tapos nasundan pa nung malala na Cebu. Ano bang mensahe nyo sa atin hong mga kababayan na hindi lang usapin ng politika ang lumiliglig sa bansa natin ngayon, kundi ito po, mga natural calamities, Sen. Siyempre, Jen, Nelson, nakakalungkot yung hindi natin inaasahan na napakalakas na lindol ang tumama dyan sa probinsya ng Cebu. Opo. At tayo naman, kagaya po ng inaasahan ng mga kababayan natin, sa pamagitan po ng pakikipagtulungan natin sa mga leaders natin doon. Ayoko na pong banggitin kung ano po yung ginagawa namin. Kasi meron po kaming konting pantulong po sa ating mga kababayan na naging biktima po ng napakalakas na lindol sa inyong lugar. Ayan, opo. At ngayon, sa mga sandaling ito ay bagyo naman. Yung bagyong Paulo ang rumaragasa dito Paulo ang sa pangalan? Opo, si Kuya Paulo mo, kapangalan pa ni Kuya Paulo yung... Northern Luzon. Naglandfall kanina dyan eh. Oho. Pero humina na po yung bagyo, bagamat malakas pa rin po ang mga pag-ulan dyan. Ayan. Sunod-sunod yan, Sen, ha? Meron tayo, di ba, nung halos 4 na bagyo itong sunod-sunod. Opong, tapos ito ngayon ay, yun nga bagyong, Paulo. Medyo malala ang epekto sa may Northern Luzon, Sen. Unti-unti pa lamang silang bumabangon doon sa bagyong Opong, halos iisa ang direksyon itong bagyong Paulo. Naiba lang yung pinakahuli. Second to the last, anong bagyo yun? Bicol naman tinamaan. Tapos tumawid ng Leyte area. Nando ba yun? Oo, Ayun, Nando, Opong, tsaka itong Paulo. Yan. Oo. Yan po sa Dipakulaw sa bahagi ng Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Cagayan. Yan po ang mga video. Ito to. Maribeles naman ata ito. Oo. Maribeles Maraming Bataan. tubig eh, Jen. Yung bukid natin dun sa Zambales, binaha dyan. Totoo. Marami siyang tubig. Ito daw pa, Sen, sabi ng iba natin mga kababayan, Rason ano nga ito? Parang gumagawa ng katalagahan ngayon. Ayaw nyo resolbahin ang problema ng graft and corruption. Sige, ito na, ang natural calamities na lang ang humihiyaw. Para daw humihiyaw na humihingi ng atensyon ang katalagahan, Sen. Siyempre, mga kababayan natin, Kanya-kanyang- siguro sa Opo, frustrations na sa buhay, kung ano na yung naiisip nila na itugma sa mga nangyayari sa atin ngayon eh. Opo. Hindi mo naman sila masisisi sapagkat naghahanap sila talaga ng kasagutan. Oho. Ang problema imbes na makahanap sila talaga ng tinutumbok ng investigasyon. Oho. Ang napapansin nila, mukhang sila yung papalihis di ba? Sabi pa naman kayo daw po naglilihisan Inililihis nyo raw Nakita mo naman ako, pinipilit kong idiretso Oho. Ang bahala ng humatol dyan, yung mga kababayan natin. Sila naman ay nakasusubaybay sa mga nagaganap na pagdinig patungkol nga dyan sa napakalawak na pinsala ng mga flood control projects na yan. Imbes na maproteksyon na ng ating mga komunidad, kabaligtaran ang nangyari. Anyway, yaman din lamang. Mayroon ka pa bang dugtong na doon sa calamities? Tuloy na natin doon Tuloy na natin. Sa marami kasing mga issue dyan ang lumabas nitong nakaraang mga araw. Oo. Within this week kasi walang hearing Ba't nga pala, Sen? In-expect namin, Sen, kung hindi Wednesday, ngayong Thursday. Ba't biglang nawala Bakit po? mo sa akin itatanong, hindi naman ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Ganun ba? Hindi, baka kakulo sa kapulungan ninyo, miyembro ng hindi ba napag-usapan? Sila lang ang nagbibigay ng schedule Malalaman na lang namin kapag ka sila'y nagpalabas.
dun sa pinakahuli na pagdinig last week, in-expect natin ay merong isang pagdinig dapat this week. Pero hindi ho pala natuloy, yun ho. Wala, di ba? Ang tanong nila, magtatawag, kasi may lumabas ng balita, ewan ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial resolution ng komite at baka hindi na magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag eh. Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung Sunwest, nabanggit doon. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ng iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin, naging subject matter ng kanyang maramdaming Privilege speech. na kumpleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Oho. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yon? Baka kasi... Ano? Nasa kanya yun, Ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Oo nga, no, Di ba? na-interview siya. Mukhang baka daw po may mga hinihintay pang... Development, oo. Development. Kung wala naman daw pong bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media eh. Opo, oho. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga niya kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala nga, kamukha nung Sunwest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Oo. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod eh. Paano? Nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Oho. Si Ay, retired ano ba yung Major. pinakahuli? Yung kay... Pinakahuli. Retired Major, Master Sergeant Orly Gutesa. Oo, hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong eh. Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock na bigla ata doon sa statement niya. Oo, ang dami nila ron. Ba't di sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw ho kasi ata, peke daw yung notaryo. Kaya Bakit? Yung notaryo ba? Ayaw nilang tanungin. Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Oho. Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Oho. Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Oho. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Oho. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Oo nga, ganun ang implikasyon. Di ba? Oho. Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninontaryo mo sa amin? Di ba? Meron yung sa Tiesa. Liga ng mga Meron yung sa barangay Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na gano'n din yung notarial details. Opo. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako,
tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. So may Iba-ibang branches pirma. pala. Ibig sabihin, bukod doon sa na picture niya, mayroon siyang iba pang Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero ganun kung po ba? titingnan mo yung notarial deed, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya same name po? pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman, dito ka pumwesto. O, ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. O, halimbawa, Pati yung hawak, Brazil. yung hawak nung isa, Book 8. Opo. Yung nagnotaryo kay Gutesa, Book 8 eh. Pero yung isa siguro, Book 7. Kasi, maring may Book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung mo pareho yung tinatatak niya, Opo. at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Oho. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Opo. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya yung nakapirma. Siya mismo. personal. Opo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Physically. Yun ang requirement ng batas. Oho. O, nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi merong ermita. Opo. Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Oh. Pero meron siyang panotaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Oh. Oh, doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Bilyar. Alam ko, taga-Pasay po ako eh. Oh. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Oho. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, ay mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Opo. Ganun yung forma ng kanyang salaysay. Aha. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panotaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Senado. Aha. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Oho. Alam mo puntahan ng Senate, alam ko po. O sige ka, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Aha. Ipipresent kita. O umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung darating, dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? Hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baka tapos wala raw akong kortesiya. Oho. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o courtesy? Oho. Puro courtesy. Oho. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya yung tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isampina. Yun.
Imbitahan mo. Oh. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as Nang congressman. hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Oh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. O, peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. Oh. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Opo. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yon. Hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Oo nga, ba't mo na akong pupunitin? Nandun eh. Nagsabit ako na. Oo. Hindi, merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya daw po, parang ang kanyang punto, ay yung panunumpa niya doon sa Senado, nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, ay yung kanyang Babasahin. affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yon na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabing ganun. Kaya nga. Oho. Yun lang ang katapat doon eh. Ako po ba yung nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Oho. Meron ba siya sinabi? Wala. Wala. Oh, pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Oh. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Oh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga ganun. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway, nung isang araw sa nakita ko, ay nag-live kayo na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano mo ba yung pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Atty. Espera? Kasi sabi, ipapatawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Hindi, sa Totoo ba? kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ninotaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ninotaryo sa kanyang sariling yung lugar na pagnonotaryo. Kaso, anong sabihan ako nung, wala pa yung judge noon kasi parang nag-attend siya ng inventaryo. Opo. Kasi parang mag-end of the month na eh, di ba? Opo. So, busy sila sa inventaryo. So, kausap ko yung clerk of court. Di bali po kanya, doon muna kayo maupo doon sa may maganda pong lugar ng court. Kasi, alam mo naman yung mga Opo, yung korte mga natin courtroom, ngayon, opo, masisikip, very maliliit. cramped talaga. Oh. Siguro, nahihiya naman sila na hindi man lang ako makaupo sa isang medyo maayos-ayos na meron namang May aircon. aircon. Yeah. Oho. E de, sige ka, kung yan ang mga dinala ko ron. Doon nga, hanggang sa dumating yung judge. Nakakausap ko yung judge. Hindi kayo pinatawag. Kayo ho personal na pumunta. Kasi parang ang Ako dating pumunta dahil nga gusto ko ngang makakuha kung sakali, kung po pwede. okay. Kaya lang, ang nalaman ko, kasi alam ko dahil September ito, Opo. mag-e-end, ang submission ng notarial register, yung mga notaryo nila, 10 days after the end of each month. ang ganun pa. Kaya So, alam wala ko pa. na baka wala pa. Pero ang sabi ko naman, yung mga earlier documents na, kahit halimbawa yung Agosto, Opo. ang bala ko lang naman comparison eh. Oo. Ikumpara nyo lang. Comparison lang. Ngayon, sabi naman ng judge, ang pinakamabuti, Sen, sabi niya, hintayin na lang natin kasi pagka ganito po yung nature ng mga request, talaga pong ang Korte Suprema po, inihingan na po namin ng ano. Ako kung yan ang tuntunin, pasakop tayo dyan, judge, sabi ko. Total po, kanya, pinasubmit ko na rin po na siya nung ano ba yung lugar na pinagnunotaryuhan mo, asan yung specimen ng signature mo. Sige, judge ka, ako, hintayin ko na lang yan. Kasi So nakita niya na seryoso ako na talagang gusto kong malaman ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung ng notaryo, pero dahil nga parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakaliit na butas ba. Opo. Sa kanila napakalaking bagay na eh. Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan na naililigaw eh. Doon na lang. Parang
hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Kung meron pa hanggang ngayon. Jen? Well, yun po ang hindi natin alam, Sen. Ano, ha? Pero akala ko kasi may lumabas sa social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Barcoleta. Ano, Hindi gagawin ng korte yun. ganun po ba? Kusa ako nagpunta ron dahil gusto kong makakita ng kopya sapagkat magdi-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Yun palang notaryo, Sen, ay kumukuha ng notarial commission sa Regional Trial Court. Oo, silang nagbibigay nun. Ayun pala. Kaya i-report mo yung ninotaryo mo sa loob ng isang peryodo. Halimbawa, yung 1 month. Isang buwan, oo. Oo, kaya lang ang pagre-report is every first 10 days of the next month. So, Kaya itong Oktubre. October 10 ang submission. Deadline. nila. Oo, ako naman, ang pag-asa ko nga, yung comparison lang, baka meron po tayong may papaserox na, halimbawa, yung Agosto. August, o yung mga ano. Yung Agosto, yung September, wag na muna kasi i-report pa Wala lang. pa yun. Kaya lang po, yung mga nauna, kasi nagbibigay sila ng kopya eh. Sabi naman dyan, sa pinakamabuti po kanya hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Ayun pala. Okay naman sa akin yun, Jen. Okay, so at least malinaw tayo. Dahil sa hindi naman pala natuloy sa linggong ito. Yung abogado na yon, Oho. Sen, parang hindi pa nagpakita, hindi pa yata lumabas. After na sabihin, hindi ako nagnotaryo yan. Yung gumawa Wala na siya ng sumunod affidavit. na mensahe, di ba? Oo. Hindi man lang siya in-interview, no? Wala Yun po na, Ayaw din naman ipatawag ng Blue Ribbon kasi raw lilihis kami. Ganon. Sino Oo, ba? ang gusto nila yung inaasahan nilang makabubuti sa gusto nilang proteksyonan. Ako po. Hindi, kasi bagay sila naman ang nagpalaki nun eh. Di ba? Kaya ang tinatanong, ano bang pinaka-importante sa inyo? Yung notaryo o yung nilalaman ng kanyang salaysay? Di ba? Nandun naman sa sarap nyo eh. Sumumpa din siya sa inyo eh. Sa mga tweet, mas napabuti pa nga eh. Binasa pa niya. Kaso nga, napagkamalan pa akong kino-coach ko sapagkat napansin ko, teka muna, meron kang hindi nababasa eh. Di ba? So kinakailangan ko pang ipaliwanag na nung nagbabasa po si Gutesa, sinusundan po namin. 4 kami na merong kopya na original. Yung isang kopya, binigay ko sa chairman, Senator Ping Lacson. Yung isa, binigay ko kay Senate President Tito Soto. Yung isa, binigay ko sa katabi ko, Senator Erwin. Erwin Tulfo. Hindi, Sherwin Gatchalian. Ngayon, nung binabasa niya na yung salaysay, alam ko sinusundan namin lahat. Ako sinusundan ko eh. Alam ko sinusundan ni Chairman Ping at si SP Soto. Kaya nung tumayo ako, hindi sila kumibo. Alam din nila na may nalaktawan na siya. Ngayon, nalaktawan na naman yung sumunod. Kaya, teka muna kako, teka muna. Isipin mo yung una, isang linya. Nung pangalawa, 2 na eh. Hindi siya mare-record properly kung hindi mo ipo-point out. Kasi po kanya itong binabasa ko, yung Xerox eh. Kaya merong patid sa baba. So ang ginawa ko, pinigay ko na muna sa kanya yung original para yun ang basahin niya. Sana pala, Sen, Kino-coach ko raw. ang ginawa nyo noon ay, sabihin mo nga kung bakit tayo, di ba? Kasi parang on record lagi eh. For the record, for the record, Your Honor. Di ba sa korte ganun, di ba? Anong, bakit tayo tumigil? Sabihin niya, kasi po, hindi ko... Nalalaktawan po yung ganito, yung ganyan. Well, nangyari na po yun. Masyado na magpapaka-technical eh. Alam ko na mga 4 kaming nakatingin nga po. sinusundan namin eh. Yung binabasa niya eh. Sa kanya yun eh. Galing sa kanya eh. Original, 4 ang binigay niya sa akin. Hindi, nagpatibay pa ng hinala tuloy ng iba na kino-coach nyo. Kasi nung tinanong si chairman, balita po, kayo na po ang maghatol, mga kababayan, sa inyo po nakita. Yun na nga yung ko nga sa kanya eh. Parang sinabi, Ang sinabi, your guess is as good as mine. Yun. Samantalang alam niya, binabasa namin pare-pareho. Hindi niya pinabulaanan, pero parang sinabi niya, kinotes nga. Nakikita naman ninyo. Ako na ipaliliwanag kung mabuti, pero sila, takipan ng takipan. Pasaring ng pasaring, di ba? At ang latest, Nelson,
ay no isang araw nakita ko, ay isang araw ba yun? Miyerkules. Bago kayo nagtapos nag-privilege speech pa po kayo, Sen eh. At mukhang pinatutungkulan nyo pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ba yung gist nung ano na yun? Yung, Hindi ko pinatutungkulan yung chairman ng Blue Ribbon. okay. Oho. Ang aking gustong bigyan ng clarity o clarification, merong dalawang pagpapahayag na inconsistent sa bawat isa. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Opo. Kasi kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya, halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa Doon sa 19 Congress. Sa 19 Congress. 19 Ang ibig Congress. niya sabihin, 2025 budget. Opo. Merong negative insinuation yun dahil nga sa flood control eh. Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions Oho. at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong ghost at saka mga defective na flood control projects. Opo. So yung salitang insertion, nagkaroon ng negative connotation. Oho. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi Hindi lamang sa panig ng minority, Opo. ang karamihan nga majority. Kasi ang lumabas Sen, sa pahayag almost 100%, ano ha? Nung 19th Congress, 19 Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all yun. Kaya ang dating, Ngayon, ang total is 100 billion. yun nga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre, mamamayan. Ba? Oh. Lahat pala kayo. Ngayon, na-unsettle ngayon yung, hindi pa ako kasali sa, hindi pa ako senador noon. Ako nga, hindi ako kasali ron. Siguro 3 kaming wala ron. Si Senador Erwin. At saka si... Senador Bam, tsaka Senador Kiko, Pangilinan. Oo. Mga wala pa po ng 19 Congress yun eh. Yun mga ganun. Opo. Pero yung karamihan ng senador, sabi niyo, almost all. So, merong negative. Na para bagang ang dating, lahat ng mga senador na yon sangkot. ay nagsingit, nagsangkot. Doon sa anomalya. So, na para bagang nangupit Yun ang lahat. tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Oo. Hindi, totoo naman eh. Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. Oo. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, nabulabog. Ngayon, Sunday yon. Kinalunisan, nakita nyo ang headline. Aha. Yun din. Yun nga, Opo. tama. So, yung malalapad na, anong tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga Pahayagan. pahayagan. Opo. Oo. Talagang, Broadsheet. Oo. headline Banner, talaga. banner So, story. ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Oo. Pero, may negative din sa mga Sa kapwa senador. kapwa senador. Nabahala ngayon, nabulabog talaga. Opo. Ngayon, kinahaponan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President. Senate President Tito Soto. Kasi nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Oo. Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang. Out of 24, 7 Sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus. Kasi 24 kami, ang dumating 7. Opo, Sa mga tweet, 1/3 lang ang dumating. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman, kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano masalita ang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Oho. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. Ayun, So paliwanag pakinggan po, nyo, yun ang po. paliwanag Tama, sige niya. po, sige po, Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang walang masama doon, kung walang negative implication, Yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa,
alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process. Opo. Ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama, Oo. tama. Ano oo. ibig sabihin nun? Ano, no? Ngayon, isa pa ako, hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. Mailagay. Oo. O ba't tinanggihan ni Tito Sen, ni Senador Soto, Senate President? Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng regular process, Oho. ba't mo tinanggihan? Di ba? Oo, Wala namang masama. budget tinanggihan si Kaya Cabral. kaya oo. nga sabi ko, merong dito may mix dito, signal dito Magkaibang mensahe, opo. Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede man yung i-clarify yan. Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Oo nga pala, no? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisihan at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Oo. Hindi man yung ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen, 500 Oh, yung kapwa ninyo ako aksyon, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Oho. Yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Oho. Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Oho. Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Dapat na bahala yung mga kasama natin. Wala naman palang problema diyan. Ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya, Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo ay tawagin niyo si bababa JB. sa podium. Tawagin niyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para Nag-usap. kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Oho. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin sinabi niya, kinakailangan kanya nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Oho. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis ha. Mag-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganun. Hindi mo Tama. pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan.
Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yung kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Eh. Nandun ang pala. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Oh. Yung sana sasabihin ko sa kanya, kaya lang hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas eh. Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman unahin ito. na kayo, okay. Kasi nakita ko yung agenda, Opo. apat na committee report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. Apat yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa yung pagkukongratulate doon sa ating basketball team na nanalo. oo. Yung Alas Pilipinas Alas yata yun. Pilipinas, oho. Napakarami na naman congratulatory speeches. picture pa yan. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Oho. Ha? Pwede, ganun na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli Oho. na ipipresent yung pinakahuling committee report na nauukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Oo. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senadora Risa. Oho. Sabi niya, Mr. President, sabi niya ganun, a brief manifestation only. Okay. Oh, Senator Risa is recognized. Recognize yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Oho. Nag-privilege speech. Ay, hindi siya manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, Oho. unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun eh. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation, Manifestation lang. na- Brief manifestation. Oho. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Oho. Kailangang maliwanagan po ninyo, ginawa po nila yung para maging huli ako. Oho. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung talaga. magsalita ako apat na lang kami dun eh. Oho. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Oho. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Oho. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Ay, Nakuha nyo? Opo. Nakuha Plano namin nila ang na senaryo. ihuli ako. Sipagkat siguro hindi nila, baka na kung ano naman sasabihin yan. Oho. O nasa sa inyo, hinuli ako. Oho. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Oo, kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Oh. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntang ko pa rin si Senator JB. Oho. 2 beses ko pang isinignal. Medyo ganun pa eh. Oho. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kayo na dapat. ako na. Oho. Hindi. Tumira na naman. Pagkatapos yung Alas, Pilipinas. Pagkatapos nag-manifest. Oho. Oh, sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation, na kunwari, na isa palang privilege speech, sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni Senator, sabi ni SP, is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe, gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talagang gano'n. Kaya ko naman, okay lang. Sige. Oho. Nako. Di ba? Parang Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Oo. Pero sa tamang panahon,
O subukan nilang mag-caucus ngayon. Talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung ano yung ginagawa nila. Aha. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Oh, para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin eh, kumisan may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong Totoo po pagkakataon naman. talaga Oo na naman. pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman yun talagang, alam ko sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-aalas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo, apat na palang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Oo, baka uuwi rin yan. Oho. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh. Oo nga. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang ano Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion, oh. Oo, kaya nga... Kaya nga tinanggihan yan Gusto ko kanyang gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Aha. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Oho. Paano isiningit? At paano in-implement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula kang ano yan? It's only a part of the budget process. Teka muna. Oho. Hindi man nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. O edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na dahil nga yung insertion na yan ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control project. Yun. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. O kapag hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Oho. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Cheese Nelson, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man Sen, di ba? Na, minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. Bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Oho. Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong ko eh. Meron ngang negative implication eh. Oho. So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. Ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Oho. Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. Oho. No, hindi ba? Problema nga. Hindi ka ba tatayo para liwanagin yun? Dapat siguro mapag-usapan yun talaga yan ng mag-focus talaga dapat ang lahat ng kahit mga ano senador. pang sabihin nila, kasi nga, di ba pinalitaw ko nung budget hearing, nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon, ang sumagot dito mismong si dating Secretary Bonoan. Aha. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. Apat na bahagi yung sinabi niya eh, no? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable. Oho. Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa. Hindi pa po. Yan eh, inaalok. Oo. Hindi. Galing sa salitang allocable. Hindi. Allocable ka niya. Nung ko lang narinig yung allocable eh. Ano ba, Opo. ipaliwanag mo nga yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang ha. Okay. DPWH, may ceiling na. Okay? So may mga project per district, national, region, bla bla bla. Aha. Ngayon,
naging policy pala nila na kung nakatalatag na yung ceiling, para hindi na mabago yan, nakahanda sila na maglagay ng allocable amount for the members of the House of Representatives. Ibig Okay. sabihin, kung meron na sila, hindi na nila, ito, ano ba ito, ganyan-ganyan. Opo. Hindi na kukwestiyonin nyo kasi sila man ay meron ng para sa kanila na doon ilalagay yung mga projects na gusto nilang latagan. Yung pala yun. Allocable. Allocable. Okay. Yung allocable na yan, 400 billion yan. Ba, malaki din pala, no? So, yan, tandaan nyo 400 billion. Sumunod doon, yung 310 something. Opo. Kasi, saan ba nagsisimula yung budget process? Hindi ba sa House of Representatives? Ito yung power of the purse. Kaya yung sabi ng DPWH, meron tayong allocable. Tandaan mo, Jen, ha? Opo, oo. Allocable. Allocable. Pangalawa, pagkatapos ng allocable, di ba natin discuss to? Hindi pa, Hindi pa po, wala pa po yan, Sen, no? Pagkatapos ng allocable, nasatisfy na yung mga 300. Opo. Alam mo, dalawang klase ang representatives, di ba? Party list. Opo, tsaka yung regular congressman. Ito, palagi ko sinasabi sa iyo. Party list, regular. Ibig sabihin ng regular, district. District representative. Opo, oo. Ang party list, meron kang 160 million na nakatalaga para sa iyo, para yan ang ipamahagi mo dun sa mga lugar na kung saan ka nakakuha ng maraming boto para kahit papano naman, Yung mga nagre-request. kahit papano yung utang na loob, makabawi man lang sila. Kaproyekto ka man sa lugar nila po. Isipin mo, national ka. Opo. 160 million ang sayo. Ang district, Oho. nag-average ng 1B. Ang isa? Wow. 1 billion. Ang laki. Grabe. O halimbawa, ikaw ang Representative Nelson ng distrito ng the first district of Batanes. Ayan, opo. Oo. 1 billion. Maliit na bayan lang naman, Batanes eh. Ang Batanes, ang botante yata 6,000 lang. Opo, oo. Pero meron kang 1 billion. Nako. Yung Sagip Party List, nationwide, Buong Pilipinas, 160 million, masaya na kami. Okay? ganun pala, oh. Oh, pero yung district, yung regular, average 1B. Average ka ako ha. May tataas doon ng Mas taas, may masa. O ngayon, ando na yung 400B. Nasusundan nyo? Opo, oo. 400B. Meron leadership pa yan. Yung House leadership. Meron pa rin. Yung mga big shots. Kasi mga deputy congressman. Meron kang deputy speaker, meron opo. kang deputy speaker, meron kang senior deputy speaker. majority leader. Yan, oh. Napakaraming majority leader, assistant majority leader, Magkano yan? vice chairman ng appropriations. Ito yung leadership. Opo, oo. 50B. Ang isa? Hindi, yun na yun. Pagsama-sama. Hindi mo na susundan eh. Opo, yung kabuuan ng leadership. Yung, Hati-hati na sila doon. yung congressman per se, ito yung 400. Okay. Di ba? Leadership, 50B. another 50B. O, ilan na? 450. 450 billion. O, yan. Oo. Pagkatapos, merong unprogrammed appropriations. Okay. 100B. Kanino naman yan? Kahit sino na yun. Yun nga yung singitan nga eh. Ando na yun. Oo. Kahit sino na yun. Kasi ang program, wala pa yan. Walang Later tao. on, magagamit mo yan. Depende sa pasok ng pera. Opo, oo. Yan eh, kung halimbawa nakautang tayo o kaya na-certify ng Bureau of Treasury Yan. na may sobra tayo, pwedeng gamitin yung program. 100B. Pinagkukunan lahat yan. O, nakailan na tayo? 550 billion na po. Oho. Hindi, 600 na. Hindi po kasi 450. 450 plus 100. Eh di 550. 400. Oo, gano'n, ano. Oh, 400, 550. Hindi, 150 yung 150 yung program. Okay. Di ano na, 600. 600 Oh, billion. ito na. Ito yung pinakahuli ngayon. Opo. BICAM. Ayun, ito na yung dalawa kayo, magbabay-cam na. Yung BICAM, di meron tayong NEP. Opo. Hanggang sa kakadugtong-dugtong yung sinasabi kong allocable, program, leadership, blah, blah, blah. Ito na yung HGAB. Yung HGAB na yon, ito yung bill, pupunta sa Senate. Okay. So magkikita ang dalawa ngayon. Teka muna, kanya, meron tayong conflicting appreciation nito ah. Oho. O di, BICAM.
Itong HGAB mo, nanggaling sa NEP, at pagkatapos meron ka ng GAA, bago mag-GAA, yung diferensya nun, ang tawag doon, Oho. FLR. Ito yung For for later later release. Ah. 400B. Wow. Another 400 Oh, billion. ilan ang total? Eh, di 1 trillion na. Yan. 1 trillion. Kala ko hindi kayo sumusunod eh. Oo. Oh, 1 trillion. Oo. Kumbaga sa tao, Oho. ito yung taba. Ayun, yung pala pinapaliwanag yung taba. Ito yung pinapaliwanag ko. Ito yung, ano yung ibang katawagan sa taba? Kolesterol. Kolesterol. Yan, opo. Ano bang ginagawa ng tao para sa ganun? Yung kolesterol niya hindi makaapekto sa kanyang kalusugan. Tinatanggal niya. Opo, oh. Pinipilit niyang Wala. Opo, oh. Inom ka ng gamot, pang anti-cholesterol yan, papababa. Exercise. nagpipilit siya na gumawa ng bagay-bagay. Una, naggagamot siya. Opo, para matunaw. Nag-exercise siya. At tinitipid niya yung sarili niya sa ganitong mga pagkain para sa ganun hindi na dumami yung kolesterol. Opo, oh. Ngunit kapag yun ay sinadya mong ilagay sa katawan mo, Nako, mamamatay ka eh. atake di corazon yun. So sir. ano nangyari sa bansa natin? Kaya pala tayo nagkaganito-ganito ngayon, ano? Oh, yan ang sinasabi ko. Ngayon, ito yung sistema na gusto kong tuntunin namin. May mali sa sistema ka ako eh. Ayaw natin ngayong pinagtatakpan ngayon. Sino yung mga proponents nito? Bakit nagkaroon ng 1 trillion karagdagang taba na hindi naman kailangan ng ating budget? Nako. Oh, okay. Ang pinag-uusapan natin 2025 budget. Opo. Oh, di 1 trillion. Oho. Yun yung cholesterol. Ano yung budget natin ng itong taon na ito? 325. Opo, 6.325 trillion. Oh, yeah. Avatar. Opo. 1 trillion divided by 6.325. Oho. Yan. Yan. Sige. 1 trillion. Habang kinukwenta mo yan, Nelson, ha? Hindi kasi sa calculator. Hindi, habang kinukwenta mo yan. Alisin mo na yung zero kasi alisin mo na yung mag-substitute mo na lang na ano eh. Sige, Ang sige. importante lang yung... Oho. Habang kinukwenta mo yan at mayroon tayong pagkakataon, kailangan ito, mga kababayan nating indigent. Wala na pong kailangan pang puntahan o lapitan dahil po sa zero balance billing. Libre na po ang serbisyo sa basic accommodation ng mga DH Hospital. Kaya wala na pong babayaran ng mga pasyente. Panoorin natin ang kampanya ito ng DOH. Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagpapasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Marami pong salamat, DOH. Bawat buhay ay mahalaga. So kung sobra-sobra pala ang kolesterol natin, atake di corazon. So na-compute ba na? Hindi mo nakakatulong sa atin. Cholesterol yan. Wala nga po. Bad cholesterol ito eh. Mabuting nga po mabuti kung inaalis may yan. good cholesterol yan. Ayan, diba? oo. Oh. Ilang porsyento? Yung 1 trillion ay 16% ng 6.325 trillion. Nakita mo na yan. 16 na, bahagi. 16% ng ating national budget ang taba. Na Ang dapat cholesterol. alisin. Na dapat hindi man kailangan eh. Oho. Di ba? Tapos na Pero teka muna. Opo. DPWH lang ito. Hindi. Hindi ba pinag-uusapan natin DPWH? Ikaw naman kanina. Hindi ka naman Departamento lang nakakasunod. ba? Akala. Di ba tinatanong natin si Secretary Bunoan at Oo saka nga po. katabi niya ka si Jose Cabral? Oo. O isama mo na lahat ng mga departamento. Oho. Kaya kung estimate ko, 30%, ikatlong bahagi Ng ating ng pambansang ating budget. national budget Opo. na pupunta sa corruption. Tapos nangungutang tayo, Sen. Ang ating bansa po'y nangungutang para masapatan itong ating pambansang budget taon-taon? O parang sagot mo na yan, di ba?
Ang sakit naman sa kalooban, no? O, paano yung 2026 budget? Magkano ang ating budget? Tumaas tayo ng konti ngayon. 6.7. Ayun, 6.7 trillion tayo ngayon. Oh. Sa 6.7 trillion, Oho. next year, ha? Opo. Magkano inaasahan mong kikitain ng ating bansa? Ekonomiya ng ating bansa? Siguro sa taya ko, hindi tayo abot ng 6 trillion, Sen. Baka Kulang. mga Sinagot ako ni Secretary Ralph Recto. meron sa projection. Okay. Sabi ko, magkano naman kako yung ating projected revenue, Secretary? Doon sa 6.7 na budget natin. Opo. 5 trillion. Wow. Di meron tapos tayo ng 1.7 trillion. Oh. Okay. Oh. Ay kung may cholesterol pala, di alisin na natin yung 1.7 7. trillion. Oho. Ang kulang. Oh. Divided by 12. O yan. Ano, 12 months po, Sen, sa isang taon? Yung 12 na yun? Ha? Yung 12? Oh. Para makuha mo kung magkano uutangin mo sa isang buwan. Okay. Point Oh. 14, 16. Ha? 1.7 divided by 12. 1.7 trillion. Trillion. Oho. Oo. Divided by 12. 12. So, Ano yung kwenta mo? Mali naman yung ano mo, ba't ganyan yun? Magkano ang kada isang buwan? 1.7 trillion divided by 12. Oho. oo nga, bali lilitaw na ano ito, million, Sen. Hindi lang million yan. Siguro 141. 141 billion per month. Billion. Ayun, 141 billion. Oh. Divided by 30. 30. 30 days sa isang buwan. Yan. Oho. Oh. Oh, siguro mga 4.5 billion. 4.7. Oh, 4.7 billion Kada araw. per day. Divided by 24. 24 hours. Magkano? Oh. Grabe. No? Siguro 95. 195 million per hour. Per hour. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ibig ko sabihin, bakit kinakailangan kang magpundar ng 6.7 kung hindi naman pala natin kayang tustusan yan? Oho. Alam mo, natawa ko dun sa ano eh. Ano ba yun? Humarap sa amin sa budget eh. Opo. Department of Transportation. DOTR. Oo. ang kanilang proposed budget 535 million. Billion po. Billion. Million lang. Million. Okay. Oo. Oho. 535 million. Okay. Yung binigay lang sa kanila, sa NEP, Oo. 217. Mahigit sa kalahati na wala. Oo, sabi ko, ma'am, kasi babae nagpipresent eh. Opo. Kinuwenta mo na yan. Yan ka ako yung pinaka-ultimo na kapag bibigay ng disenteng ikabubuhay ng pamilya mo. So Okay. pinag-usapan yung mag-asawa yan. Ang talagang basic na kailangan mo, 531 pesos. Itong buwan na to. Halimbawa. Sabi niya sa'yo, 217 lang may bibigay ko sa'yo. Anong gagawin mo? Oho. Di ba? Paano klaseng pamumuhay gagawin mo? Kaya nga, ito na yung pinakadisenteng pamumuhay eh. Oho. Parang yung ano eh, yung humarap yung Department of Trade briefing ko nung isang araw eh. Kahapon nata ito Yun pala yun ang committee niyo. Kahapon niyo po. Committee on Trade and Industry ako eh. Opo. So pinag-briefing ko yung Secretary Roque ng DTI. wala siya eh. ganun po. Dalawang USEC lang kasi parang meron siyang inattendan na napaka-importanting meeting. Opo. Okay naman, briefing lang naman yun eh. Sabi niya, 3 bahagi yun eh. Yung unang bahagi, ito ang mga sinusuportahan namin kanyang mga legislative measures. Oho. Mahirap kang debatihin dyan, kako totoo lahat yan. Makatutulong talaga sa inyo yan. Kailangan nyo talaga yan para lalo kayong makatulong na maisulong natin ang ating ekonomiya. Oho. Pero sabi ko, nagtataka ako sa'yo, hindi mo man lang nakita yung kahalagan ng isang bill ko eh. Okay. Oho. Ano po yun? Sabi?
Kanina ka ako binanggit mo, yung tungkol ka ako sa ang daming mga negosyong nadi-discourage na pumunta rito dahil sa taas ng kuryente sa ating bansa. Ikaw Tama na nga naman nagsabi, pangalawa tayo sa pinakamataas. Meron akong bill, natatanggalin ko yung 12% VAT. Okay. Hindi mo ba ako alam na kapag inalis ko yung 12% VAT, bababa ang kuryente immediately? Opo, totoo Yan yan. ka ako ang makakapagbigay ng ng incentive sa mga mamumuhunan dito Papasok at sa pati yung mga Pilipinas. foreign investors pupunta rito, makikita na, bumaba na ang kuryente sa Pilipinas, pumunta tayo ron. Alam mo ba ako ano yung nakalagay sa Section 2, Paragraph C ng EPIRA? Sinabi ko Opo. to ensure transparent and reasonable price of electricity. Nakalagay in a regime of free and fair competition and full public accountability Opo. to achieve greater operational and economic efficiency, sabi niya, Opo. in order to enhance the competitiveness of our Philippine products in the global market. Apakaganda. Oho. Bakit hindi mo ka ako, isasama po. Pwede ba ka ako, gawan mo ng paraan, masama ka ako sa LEDAC? Yan ang kailangan ninyo. Hindi na kita didibatihin dyan, pero isama mo ito. Ito ang pinaka-importante. Alam mo ba ka ako? Tingnan mo ka ako yung cement industry sa ating bansa. Nako. Kaya ka ako, puro panlulumo ang nangyayari. Alam mo ba ka ako, 70% ng kanyang production cost, elektrisidad? Semento. Ng semento? Semento. Binanggit mo kanina ka ako, Yusek, yung tungkol sa storage facilities na kailangan natin. Magtayo ka ng ice plant. Magkano ka ako yung production cost na nanggagaling sa elektrisidad? Ice plant pa lang po yan. 90%. Hindi ko po alam. 60%. Diba? Ang tataas. Sa semento ho pala, ilang porsyento? 70. 70? Binaba mo ngayon yan. Ganda ka ako yung... Kaya pala ang semento sa Pilipinas, ini-smuggle na lang. Saan na? nag-i-import na lang sa Vietnam. Buti pa import, nagbabayad ng bus. Kasi nga, ang taas ng production cost, hindi tayo makalaban, hindi tayo makapag-export. Ang Vietnam ang nag-i-import tayo. Mabuti pa nga yung kakusen, nag-i-import tayo, legal. Paano naman yung mga nag-smuggle ng semento sa Pilipinas? Tapos nung sinabi ko, ito naman kako dito sa pangalawa, pakita nyo nga sa akin kako, kasi kako kayo ang nagmo-monitor. Kayo ang sumusubaybay sa lahat ng industries dito sa ating bansa. Opo. Dito kako, kayo ang bubuhay niyan. Lalo na yung manufacturing, nakatutok kayo dyan. Pwede mo ba kakong bigyan ako ng mental picture? Halimbawa, ang isang kumpanya, ang isang industry, ilang industriya ang ini-influensya niya? Pakarami. And vice versa. Na-influensya A, in-influensya niya si B, ilan ang na-influensya niya. At para ngayon makita natin, nag-iikutan sa economy. Para matingnan natin, yung pinakamalakas mag-influensya sa bawat isa. Nakatingin lang. Kamukha ako sa... Alam niyo ba ako yung input-output table? Sa Amerika, sa laki ng kanyang ekonomiya, siguro yung kanilang input-output table, siguro 20,000 by 20,000. Malaki ang ekonomiya ng Amerika. Tayo, ay baka malaki na yung 200 by 200. Meron akong nakitang isa sa opisyal nila. Medyo may edad na babae, pero makikita mo na talagang pusturera. Ma'am, sabi ko, nakangiti po kayo pero hindi kayo kumikibo. Yan. Kanina ko pa po kayo. naobserbahan niyo. Kanina ko pa po yung pinapansin. Your Honor, pasensya na po kayo. Ako po'y natutulala. Sapagkat nadadakip niya po lahat pala yung sabi niya. Akala niya. Ba't ka naman ako natutulala? Akala ko po kasi kanya, hindi ka ako. Nung nakikinig ako sa presentation ninyo Kamukha ka ako yung kamukha nung ating, ano ba yung tawag nila doon? Yung FTAs natin. Nakita ko, sabi ko, Yusek, yung baka akong number ng FTAs, determinant ka ako ng ikasusulong na ekonomiya ng bansa. Kasi bakit yung FTA natin, 11,
Opo. 31, 34 ang Singapore. No, kaya pala ako yung Singapore matindi. Paano mo ako ikukumpara yung 34 sa 11? Di ba? Opo. Incomparable. At marami pa. Sa pangatlo naman, sabi ko ito, tingnan mo. Yung pagpapatupad na ng mga recently concluded na mga batas. Yung implementation ng tingnan batas. tingnan mo ka ako yung tingnan mo ka ako yung nicotine and non-nicotine vaporized products. Oho. Diyan, nagkakagulo kayo diyan. Ang DOH sabi niya, ang gusto niya maging implementing agency, FDA. Opo. Kasi ang tingin niya sa produkto, Food. health product. Kaya ang gusto niya FDA. Ano? Ang sabi mo naman, DTI. We look at it as a product, hindi health, hindi health. issue. Kaya dapat DTI. Isang produkto ito. Ba't pa kayo nag-aaway? Nakalagay sa batas talaga, DTI. Pero nakikipag-aaway ka kung DOH. Di ba kayo ako pwede magkasundo? Oo nga, nasa Yung batas, batas na lang ang pag-usapan natin. Oho. Nakalagay niya pala sa batas. Ba't So, nag-aaway? tsaka ako ngayon tinanong yung matanda na may edad na pero posturera. Opo. Ma'am, kako pangiti-ngiti ka kanina pa. Bakit hindi ka kumikibo? Natutulala po ako, no, Your Honor. Maganda nga naman eh. Kapag presentation nila, maganda naman eh. Talagang kayo kako ang nandyan. Opo. Kabisado nila yan, tsak yun. Unang-una kako, ma'am, di ka man lang kako nag-complain nung mabuo yung 6.7 trillion? Oho. Meron kayong karapatan na magreklamo eh. Bakit ka mo? Secretary, teka muna, pag-usa. Dapat, nung nasa DBCC pa lang, ito yung Development Budget Coordinating Council. Oho. Sir, masyado nang pong malaki yung 6.7. Kami po ang mamumroblema dyan. Kami po ang may ano sa ekonomiya eh. Oho. Ang DTI nga naman. Tinanong ko ako si Secretary Recto, 6.7. Ilang porsyento yan ng ating GDP? Oho. Sabi po niya kako, 22% ng ating GDP. Okay. Di ba? Opo. Kung 22% ng ating GDP, 6.7 trillion divided by 0.22. Ito naman tayo. Ayan, sige. Compute Kwenta. natin. Compute. Magsasawa ka ng kakukwenta rito. Ano nga yan? 6.7. Educational ito. Maganda. 6.7 trillion ang budget natin. Opo, yung ating pambansang Sabi niya, budget. 22% niya ng ating GDP. Gross Ito domestic yung product. ating gross domestic product. Yan. Ito yung ipoproduce nating goods and services para next year. Ngayon, ilan lumitaw? Anong 22%? 0.22. 0.22. 6.7 divided by 0.22. Mahina sa math ito eh. 30.45. Ibig sabihin niyan, Yan. 30 trillion. Ang kakailangan. Mahigit. Okay. Ang sabi ko sa kanya, para ma-produce natin ang 30.5 trillion pesos na GDP for next year, ilang percent dapat ang laki natin? Ang growth rate natin sa economy. Oho. Para maabot natin yun. Sabi ka ako ni Senator Secretary Rapreto. Opo. Sir, at the very least 7.5%. Tatanungin kita ako, Yusek. Opo. Kailan tayo umabot ng 7.5? Sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi sabi ng Yusek, wala pa po akong nalalaman. Tayo po umabot na po tayo sa 6.1 eh. 6.1. Pero 7.5 wala pa po. Wala pa. Yun nga sinasabi ko, dapat nagreklamo kayo. Saan po natin kukunin yung 30.5 trillion, 22% pala yan ng GDP? Kahit saan mo tingnan eh. Opo. Mukhang imposible pala natin maabot yun. Oo. Di ba? Kaya, Yusek Jepti ka ako, ikaw, hindi naman kita ka ako pinapagalitan. Alam mo kung bakit? Natutuwa ako sa iyo eh. Oho. Mga kaibigan kako, ladies and gentlemen, kailangan malaman niyo po ito kako. Meron po siyang ginawang mabuti sa akin. Yusek pa ito ng DTI. DTI. Opo. Akalain mo kako ako siguro mga 11 na po ng gabi yun. Bigla po siyang nag-Viber sa akin, si Yusek Jepti. Oho. Yusek, pwede ko ba kakong ikwento ito? Baka naman kako ayaw mo. Hindi po, nasa inyo po yun, sir. Nung tinignan ko yung biniber niya, litrato eh. Ba? Oho. Tapos pinalaki kong ganyan. Aba, Sino yan? hindi Mga yung kontratista ba yan, sir? Hindi inano niya yung street.
Opo. Nandun pala saka ako sa Chile. Meron palang Marcoleta Street. Sabi niya, sir, ako po'y naglalakad. Akala yung makita ko Marcoleta Street. Nasa Chile Kinunan pala, niya meron litrato. pala kay Marcoleta Street. Oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. Matagal ko na ka akong pinagsususpecha na may lahi ka akong Latino. Kala ko naman kung anong picture na. Dinapatawa ko naman yung ano. Opo. Ayan, yan ang mga nagawa natin itong mga Nakalipas na araw. nakalipas na Bago linggo. tayo mag-break, ha? Bakit wala tayong ano pala? Patapos na tayo. Napasarap tayo. Sige, Nelson. Bago tayo mag-break, Sen, pinapaabot lang namin sa inyo na kayo po'y imbitado sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Meron na raw schedule? Meron na ito. Sa October 8 daw ito. Ha? Ayan. October 8. October 8. Mali yung ano mo. Ah? Nakatanggap ako, provisional lang yan. Ganun ba? Provision. Baka raw hindi rin matuloy yan. Ganun ba? Anyway. Ay, sana matuloy. Pero na-receive ako, provisional lang. Para lang mo pumayapa ka. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. This portion. From the skyline of Taipei 101 to the port of Keelung, we're here in Taipei to examine how the Philippine-Taiwan trade is evolving. From boardroom deals to port operations and maritime training. Welcome to our Taiwan Business Special. I feel the potential of Philippines is fantastic. Sabi nga, collaboration is the key now. Kasi we can use their facility with a different standard in every country. Ma-adapt ng mga Pilipino yun. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Mas lumalala ba ang kalagayan? Best choice ever. Ang huling linggo. Panoorin mamayang 7:30 p.m. Dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by Pure Gold. Sa Pure Gold, always mura, always kompleto, always may promo, always panalo. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami na stores, nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Sa ayaw lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun na, Pure Gold Mobile. At ito naman hatid sa atin ng G-Top Medicinal Products. Mayroon po silang premium vitamin C, non-acidic form, vitamin C at powerful combination ng guava at guyabano. Nako, ginawa po nilang kapsula. Ang pangalan po, Synergy. Halal certified at affordable price. Sa mga nais po mag-inquire, may kinalaman po sa Synergy, pwede kayo mag-message sa pamamagitan po ng QR code na nakikita niyo po sa inyong television screen. O kaya naman, mag-message po sa text hotline 0960-513-4789 at 0908-167-1919. At iscan po naman gamit ang inyong mga remote control ha. I-scan po Net25 sa iyong TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayun, Nelson. Eto pa, Salem, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Greetings, pabati po kay Sen. Ayan, Sen, kayo na po ang ayaw sa amin. Sawa na, Lunes hanggang Buwebes Ano yan? Greetings sa ZNR Jewelry, kina Sheila Romina de la Cruz,
and Shermy de la Cruz ng lokal ng Mekawayan, distrito ng Bulacan. Ayan. South, Bulacan South. Yes po. Happy birthday to Menhart Gray. Happy viewing kina Brother Melesio, Tita Mead Salinas and family ng Binyan, Santa Rosa, Laguna. Happy viewing kina Reggie at Ofelia Robledo ng Lipa City, Batangas. Masugid na taga-subaybay. Maligayang karawan sa iyo, Corinne Baring Elnas. Naway magkaroon ka pa ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. Naway masaya ka ngayong araw na ito. Ayan. Happy birthday. Happy watching Dexter Villanero ng San Carlos City, Negros del Norte. Happy wedding anniversary ka Aaron at Yan. Happy birthday ka doble ng lokal ng Cansinala Extension. Happy 63rd. 63rd birthday, Engineer Froilan Francisco. Based in the US, is a fan of Senator Marcoleta. Salamat po. Parati kaming mag-asawa na watch sa ganang mamamayan dito sa Las Vegas, USA. Rodel Cruz. Belated happy birthday po kay Ka Ofelia Datu Yandok. Sana po ipatuloy kayong pagpalain at bigyan ng malusog na pangatawan. Pagbati po mula sa mga manggagawa ng lokal ng Hermosa. Happy viewing po sa aming KSP ng Bataan. Ka Rachel Nazareno and family. Pagbati po mula kay Dale Amor Ramirez. Happy viewing po kay Luz Alayu, LB Alayu, at Irene Duabe ng Solano, Nueva Vizcaya. Happy birthday to Nestor Roma ng Rodriguez Rizal. Greetings coming from your family. Happy 31st anniversary sa PNK sa dako ng Kapilya, lokal ng Buting. Ba? Pasig, ano? Opo. Happy birthday kay Sir Michael Cesar Binarao. Happy birthday kay Mercedes Binarao. Happy birthday kay Ma'am Mildred Danao ng Antipolo. Happy birthday kay Ma'am Eleonora Kasaway ng New Era High School. Happy birthday kay Engineer Ernesto Galion. Happy birthday sa ating Odyuman Ba? na si Reonol Chris Tayam. Happy birthday kay Erlo Gabriel Ba, Bringas. si Arlo Bringas, ating reporter. Birthday Happy pa lang viewing ngayon, po kay Ka-Erning Malilay, diyan sa lokal ng Pagasa, General Santos City. Happy birthday, Marcia Magaling, Nipay. Avid viewers na po ng SGM at ni Senator Marcoleta. Biglang lumiit no? Ay, samantalahin ko lang pala, Sen, bukas ay birthday ni Kuya Luding. Buong galing ng... Pinati ko na, meron. ganun ba? Naunahan nyo. Gumawa ako ng Video greetings. Video greetings. Ganun. Naunahan nyo kami. Sisingilin ko pa si Kuya Luding. Nagpadala na ng ng crispy pata. Crispy pata. Wala ka na. Naisahan na naman tayo. Ganun pa ba? Ihabol natin. Bukas pa naman ang birthday niya. Kuya Luding, happy birthday po sa inyo. Birthday din ngayon ni Direk Nestor Malgapo. Ganun ba? Junior. Ayun. Direk, happy birthday. Ayan. Dayuhin natin si Kuya Luding sa Candelaria. Yan. Kasi yung crispy pata, nadala na kay Sen. Tayo lang ang dumahin. Oo. Ayun. Ano munisipyo? Candelaria. Candelaria, Quezon po. Candelaria, Ayan. Good morning po dyan. Pabati naman po ang aking anak ngayon na diriwang ng kanyang kaarawan. Siya po ay si Benhale Eduardo de la Rosa. Ayan. Maraming salamat po mula sa Bilbao, Spain. Yeah. Mula po kay Patrick Millard de la Rosa. Marami po salamat. Opo. Ganun din sabi niya, Jen, pakibati naman po ng happy birthday. Ang Kaed Pelayo, Kaed Pel. Birthday din? Birthday pala ninyo, Bukas. Pakibati rin po ang aming magiting na senador na idol ng bayan. Nagsalubong kami kanina nakita daw pala kayo, Sen, sa Central Park, pagbaba ko galing sa office namin. Papasok naman siya, Jan. Yung diyan sa may... Opo, kumamay ako sa kanya pero na-starstruck ako Karay Manyo, Karay, marami pong salamat sa inyo, Ang mga taga-riyan po naman sa Cebu City. Ang Kuya Jomar Dueñas. Kuya Jomar, kamusta po kayo? Tsaka yung kasi dumalo ko kahapon sa lokal ng Evangelista kasi yung... Sa Makati po. Yun ang malapit kasi, alas 4 ng hapon.
nagkita kami ng kanilang O1 at saka yung nangasiwa, yung mga nandun. Pasensya na po doon sa mga kapatid na Sa Ibangilista. hindi ko po napagbigyan sa mga selfie kasi po Nagmamadali na kayo. marami rin naman yung kaya ang palabas na ako, marami na, pero malapit na yung sasakyan. Ayun, opo. Eh tama-tama, di napakinggan nyo po na talaga palang kapag kayo nasa katwiran, hindi kayo dapat nananahimik. Kasi kundi nakikipaglaban pala katwiran. Ayoko na lang sabihin nyo kasi baka magimbal na naman sila eh. Paano kaya kung sinabi ko, pagka paninindigan ng pinag-uusapan maputulan ng maputulan. Yan na nga po. Kahit leg, ipapuputol eh. Si Juan Bautista di ba? Ganoon ang nangyari. Paano ang talagang sinalungan niya Hindi naman basta-basta. Si Herodes yata yun eh. Oo. Kailangan ko po sabihin sa inyo to. Yan. Katwiran lamang ko ito, maninindigan ako rito. Ganun tayo di ba? Totoo po. Ganun talaga. Kaya lang, pagka sinabi ko, hindi ko na alam kung sinong ulong mapuputol doon. Kasi nga naman, gusto nila. Hindi naman ako papayag ako mapuputulan ng ulo. Paninindigan naman lahat ito. Di ba? Tsaka akala kasi nila, Sen, kapag kayo ay nasa tama, naninindigan kayo, akala nag-iingay lang kayo. Hindi po tama yun. Dapat ito talagang ipag-ingay sapagkat kayo nasa katwiran. Yun ho talaga ang biblically, Sen, di ba? Hindi ko na pinapatos yun kasi pag tumitira siya, talikuran lang. hindi ko pinapansin yung pagka tumira, talikod. Ayoko ng gano'n. Gano'n po. Gusto ko harapan tayo. Kasi tama naman ang pinaglalaban. Ba tayo mo lumaban, di ba? Totoo naman. Pagka nagpasaring ka na naman, alam na ng tao kung sino may katwiran dyan. Yan. Nelson, baka yung mga... Eto na, ihabol ko lang, Sen. Baka meron kayong masasabi rito. Sabi ni Senador J.B. Ejercito, siya at yung 4 pang senador ay nag-iisip na umalis sa majority bloc upang maging independent. Pero wala naman daw nakikita siyang pagpapalit ng liderato. Ano masasabi ko dyan? Kung magagawa ko lang na padalang ko ng crispy pata yung mga kababayan natin ngayong gabi na manggagaling sa Candelaria, Quezon. Kaya lang, ang layo dyan eh. Oo nga, malayo-layo. Napakasarap po kasi nun eh. Kasi ang gusto akong palaging masarap ang inyong hapunan. Yun. Sa isang araw, kinapos tayo ng oras, pag-usapan sana natin yung inyong resolusyon para i-house arrest ang dating Pangulong Duterte. Yun pang house arrest saan po ba yun? Kung saan siya... Kung saan po pwedeng ma-house arrest. Ayun, okay. Nasa yung house. Opo. Huwag lang doon sa detention. Yung ICC detention. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Salamat po sa ating mga kababayan at sa pagtityaga po ninyo sa aming palatuntunan. Ayan. Paano? Sa mga hindi po namin nabati, pasensya na po kayo. Huwag kayong magdaramdam sa amin. Sa susunod po, hahabaan na natin ang ating pagbati, ha? Ito na po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Programang paborito ng bayan at dahil Monday, Friday. See you on Monday! Bye!